Ayan. Wow, sarap. Sinantulan ni Aling Cindy, nagmamantika. Grabe oh. Daming mantika. Huwain ko na to. Luto po tayo ng sinantulan. Nagisa po ako ng sibuyas, bawang, luya, alamang at saka giniling. Kakain ka na? Nak. Labas ka kain. Tustahin ko po muna yung giniling at saka yung alamang. Tustahin ko po muna bago ko po ilagay yung santol. Malapit na po itong maluto, matusta. Lalagay ko na po yung santol. Mamaya ko po lalagay yung gatahan na pangalawa santol muna. Igigisa ko muna yung santol. Lalagay ko na po yung santol. Hugas na po ito. Nugasan ko na po, ilalagay ko na po sa ginigisa ko. Yan po, ilinagay ko na po. Igigisa ko po muna siya ha. Haluin ko muna po para yung kanya mga lahok nakasama. Tapos po lalagyan ko na po ito ng pangalawang gata. Konti lang po ilalagay kong pangalawang gata. Yun naman po ay pampaluto lang. Para po yung kanyang yung lahok ay makasama, makahalo. Tapos po lalagyan ko po siya ng gata. Marami po akong gata dyan. Yung kanyang, ito po ay 2 kilo. Bumili din po ako ng 2 kilong gatang puro. Hindi na po ako humingi ng masyadong madaming pangalawang gata. Kamting pangalawang gata lang po yung tinuha ko. Siguro po mga 1/4 lang yung humingi ko. Kasi ang priority po dun is yung purong gata. Mabuti para makahalo yung lahok. Haluin mabuti. Dito po ako nagluto sa uling. Matagal po kasi ang lutuan nito. Lugi po pag sa gato. Malulugi pag sa gato. Ay. Halo-halo lang. Ay, metos natin ito mga isa. Lalagyan ko na po ito ng pangalawang gata. Yung kaunting gata. Mayroon pa akong pinasamang pangalawang gatang kaunti. Ito po. 1/4 po ito. Yan. Uy, mabuti again. Dito po masyadong dinalakasan yung apoy. Kaunti lang yung apoy na linagay ko muna. Mamaya na lang po siya ayusin ng apoy para hindi ka agad mangarag. Haluin mo baby. Kung walang tigil ang halo. Kasi mabilis manikit ang ilalim. Kaya haluin mo baby. Alam niyo, mas okay pa sa akin magluto ng dinuguan kaysa sa sinantulan. Ang dinuguan kaya kong bitawan. Ang sinantulan hindi pwedeng bitawan ang pagkahalo. Para din siyang kalamay. Kasi mabilis yung ilalim, mabilis masunog yung ilalim. Halukay. Lalalilalan. 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 Habang nagluluto, kumanta para masaya. Lalalilalan. Lalalilalan. Halukayin mo baby. Halukay ube. Linagay ko na po yung purong gata. Ingit atin. Kawa ka sa akin po.
Tingnan ako din mga 5 peraso sili lang na tulis eh. Dito, wala na ba dyan sa lagayan? Nagay ko na po yung siling lara at saka siling tulis. Haluin ko na po. Pinatagal ko lang po na hindi haluin yung gata para bayaan ko muna po maluto. Kaya po matagal na hindi ko hinalo. Ano? Inalabas ko muna po yung mantika. Saka ko po ngayon ay hinukay ko lang po yung ilalim para po yung gata pumasok sa ilalim. Hindi po ako masyado naghahalo pag ininalagay ko na po yung purong gata. Sinusundot ko lang po ng bahagya para po yung gata niya pumasok sa ilalim. Mamaya ko po siya hahaluin pag naluto na po yung gata. Ganyan lang po, pasundot-sundot lang po ang ginagawa ko. Basta lang po hindi masunog yung pinaka-ilalim. Mamaya po hahaluin ko na po yan. Pinapapasok ko lang sa ilalim ng gata. Yan, sinusundot-sundot ko lang. Yan po, oh. Sobra pang dami niyang gata. Hindi ko po ginatungan ng masyadong malakas na apoy. Kaunting baga lang po ilinagay ko. Para po maluto lang po yung kanyang gata. Kasi po pag linakasan ko po yung apoy, may iigang masyado, hindi luto yung santol. Kaya po, mahinang apoy lang po ang ginagamit ko sa pagluluto. Napakaganda po. Oh. Ganda. Ganda po pati ng kulay. Yan. Parang ang sarap na. Hindi pa man luto, pero masarap na. Ayan, pwede ko na po siyang haluin ngayon mga kaulam. Kasi luto na yung gata niya, hahaluin ko na po siya. Nakita po yung gata na yan. Sobrang dami ng gata. Mamantikain pa po natin yan bago natin hanguin. Kailangan po magmantika na po yan. Sobrang niyang daming gata. Puting-puti sa gata. Mamaya po pag lalakas-lakasan ko po yung apoy para po yung gata niya maging mantika. Lilitaw po yung pagkamantika. Dinagyan ko na po siya ng ekstrang gatong para lumakos na po yung apoy niya at nang lumitaw na yung mantika niya. Ayan po. Malalagay ko lang po sa kanya ng uling na madami-dami ng bahagya. Kaya medyo kumukulo-kulo na siya para lumitaw na po yung kanyang mantika. Ayan po, oh. Yan po, oh. So, dinakasan ko na po yung apoy ng uling. Ayan po, oh. Ganda, oh. O, yan po, kumukulo na. Kumukulo na po, lumalabas na rin po yung mantika niya. Haluin. Diba po? So, yun po, dinakasan ko na po yung apoy niya. Ayan. Kasi kanina po, kaya hindi ko po ginagatungan para ano lang, yung apoy lang niya ay maliit. Maluto lang po yung kanyang gata. Kaya po linakasan ko para po naman maglabas naman po yung mantika. Ayan, lumalabas na po yung mantika niya. Kasi malakas na po yung apoy niya. Ibig sabihin po niyon, maluto na po siya. Kunting oras na lang po, maluluto na po ito. Kung naaamoy nyo lang po yung naaamoy ko, ang bango-bango po niya, promise.
Tingnan mo po, lumalabas na po yung mantika niya. Ganun po talaga pag nagluluto ng santol. Dahil nga po sa ang santol po ay maasim, kailangan mo po hugasan ng mabuti. Pagkahugas mo pong mabuti, ay kailangan po igigisa muna po siya. Pag naigisa mo na po siya, igigisa po siya sa mga lahok niya. Then pag medyo iga na po at nagdidikit na po, saka mo po siya lalagyan po ng pangalawang gata. Para lang po pampaluto po yun dun sa pinakasantol niya. Then pag medyo dumidikit na rin po ulit yung santol niya sa may dito sa kawali. Ibig sabihin, iga na po siya yung pangalawang gata. Saka nyo po siya lalagyan po ng purong gata. Kasi hinaan nyo lang po yung apoy para lang po maluto yung gata. At pagluto na po yung gata, saka nyo po ngayon siya lalakasan at saka hahaluin. Ganun lang po ang technique po sa pagluluto. Tsaga-tsaga at nang may linaga, haluin mo baby para hindi manikit ang ilalim. Pinapaiga ko lang pong mabuti, pinapamantika ko lang pong mabuti para lalong mas masarap. Kasi pag ito po masyadong brown na, ibig sabihin po nun ay lutong-luto na po siya. Di ba po, hindi na masyadong maputi. Kanina po maputi, ibig sabihin po hilaw pa po yon. Ngayon po na medyo brown na, ibig sabihin luto na po siya. Papaigahin ko pa po para lumabas po masyado yung mantika. Yan po, lalabas na po yung mantika niya. Yan o, lumalabas na yung mantika. Yan po, sarap, ang bango po, promise. Napakabango po niya mga kaulam. Kahit po napakatagal lutuin. Ay naku, nakakapagod magluto ng sinantulan. Maigi pa po magluto ka ng dinuguan kaysa dito sa sinantulan. Ang sinantulan, nakakapagod. Mainit na nakakapagod. Gawa po ng walang halo. Walang halong tawag nito, walang halong lutuan. Walang halong haluan. Walang tigil na halo. Para ka nagluluto talaga ng kalamay. Oh, dumadami na po ang mantika. Dumadami na ang mantika. Oh. Dumadami na po mga kahamami ang mantika, oh. Ito nyo yan? Ganda, no? Mantika na. Haluin mo, baby. Halo ng halo, baby. Hanggat di pagod ang kamay mo, haluin mabuti. Napakabango. Bango-bango. Ang bango-bango ng aking sinantulan. Bango-bango. Bango-bango. Ang bango-bango ng sinantulan ni Aling Cindy. Nakapagod pero okay lang. Grabe na, naglalabas na ng mantika. Labas na labas na ang mantika, oh. Brown na siya. Luto na po ito. Pero mamaya-maya ko pa po hahanguin. Palalabasin ko pa po ng palalabasin ng mantika. Kasi marami pong gata eh. Ibig sabihin, hindi pa po labas masyado ang mantika nito. Palalabasin ko pa mabuti. Oo. Grabe, naglalatik na mga kaulam, mga kamami, oh. Lalabas na mantika, oh. Lalatik na talaga siya, oh. Grabe, nakakatuwa. Baka. Wow. Lalo pong nakapagpadagdag sa kanya ng aroma yung giniling. Saka linagyan ko po ito ng alamang na pino. Yun po yung kanyang pampabango at saka yung rino pala. Ay, oo nga po pala mga kaulam. Di ko po sa inyo na ipakita yung paglagay ko po ng maliit lang naman po yung ilinagay ko dito na rino. Hindi po malaki. Maliit lang po. Kaya pampalasa at pampadagdag lasa din po kasi yun. Ang sinantulan ni Aling Cindy nagmamantika. Sarap. Mantika na. Wow, bango. Ayan.
Wow! Sarap! Sinantulan ni Aling Cindy. Nagmamantika. Grabe oh. Daming mantika. Huwain ko na to.